Dahil siguro maganda ang konsyensya mo, di ba? Na mas maganda nga mabuhay ka ng 500 taon, 1,000 taon kang pulis, marami-raming magnanakaw ang mahuhuli mo, di ba, no? Pero ang tanong ko naman sa'yo, kapatid, lahat ba ng pulis mabuting pulis? Kung halimbawa naman ang pulis naman talagang, kumbaga, duhapang at saka ang tawag timawa, bubuhayin mo naman ang 1,000 taon. Napakarami namang maloloko ng pulis na yon, di ba ganon, kapatid? Magiging mapanganib din. Kaya ang sabi sa Biblia sa 9:27 ng Hebreo ganito. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ayon, may paghuhukom pala. Bago ka mahukuman, mamamatay ka muna. Itinakda ng Diyos yun. It is an ordinance of God. God ordained that man appointed by God to man wants to die, and after this the judgment. Ano ibig sabihin, kapatid? Kaya ka nga mamamatay kasi mayroong darating na judgment. After the judgment, saka ka na nga mabubuhay ng habang panahon. Meron ng eternal life. Ganito ibig kong sabihin, kapatid. Ang tao ngayon nagkakasala. And because of sin, nakapasok sa tao ang iba-ibang mga sakit, iba-ibang problema, mga depekto sa buhay. Kung ikaw, kapatid, ay bulag, gugustuhin mo kayang mabuhay ng 1,000 taon na bulag? O kaya kung may rayuma ka, baka ikaw kung may rayuma, baka 1 buwan lang ayaw mo nang mabuhay pagka masakit na rayuma mo Dahil masakit talaga yung rayuma. Sino naman kaya may gustong mabuhay 1,000 taong may rayuma? No? Ang ibig ko sabihin ganito, kaya pumasok ang kamatayan sa tao, nagkaroon kasi ng depekto ang kanyang pagkatao. Sabi ng Diyos kay Adan, huwag kang kakain ng bunga na yon na binabawal ko sa'yo. Pag kumain ka, mamamatay ka, sabi ng Diyos. Bakit dumadating ang kamatayan sa tao? Dahil sa paglabag niya sa Diyos. Yung paglabag niya sa Diyos, yun ngayon ang naging dahil kaya siya nagkaroon ng mga kasalanan, mga sakit, mga failures, mga pagkabigo, sari-saring problema. Ngayon, kung sa gitna ng mga problemang ito, mabubuhay ka ng 1,000 taon, naku, palagay ko, kapatid, hindi mo magugustuhan. Pero kung mamamatay ka muna para pagpahingahin ka ng Diyos, tapos pagkatapos nun, maghuhukom. Pagkatapos ng paghuhukom, nakita kang tama, nakita kang matapat, bibigyan ka ngayon ng buhay na walang hanggan. Bakit? Nahukuman ka na naabsuelto ka na, hindi ka nagagawa ng masama, naabsuelto ka na. Ibig sabihin, mabuhay ka man na walang hanggan, may guarantee na hindi ka nagagawa ng masama. Pero kung halimbawa, pulis ka, mabait ka ngayon, naging sarhento ka. Medyo tumaas ang ranggo mo. Naging kornel ka. Mas mataas ang ranggo ko ngayon. Naging general ka. Lahat ng kapangyarihan nasa'yo. Is there a probability na maging corrupt ka, kapatid? Is there a probability na maging corrupt ka? Tinan mo. Kung hindi mamamatay, ay nako masama ang mangyayari sa atin. Halimbawa, ang isang hari hindi na mamamatay. Na-tiyempo yung hari na yun masamang hari. Naku po, katakot-takot na pagdurusa ang gagawin sa bayan. Pakinggan mo sa 29:2 ng Kawikaan. Pagka ang matuwid ay dumadami, ang bayan ay nagagalak. Ngunit pagka ang masama ay nagpupuno, ang bayan ay nagbubuntong hininga. Nako pagka masama pala ang puno, ang bayan magbubuntong hininga, magsasaper. Ngayon, masabi mo sa akin, ba't hindi na lang pinabayaan ng Diyos na ang tao mabuhay ng mahaba, ba't kailangan pa mamatay? Kasi, yun balancing factor yon, kapatid. Ganito kasi, kaya ako sinasabing balancing factor.
para wag masyadong sumama ang masamang masama na, para wag masyadong sumama at walang maidamay na marami, at kung yun namang mabuti ay namamatay, alam mo kung bakit namamatay, kapatid? 57:1 ng Isayas. Pakibasa, kapatid na Luz. Ang matuwid na namamatay at walang taong nagdadamdam, at mga taong mahabagin ay pumapanaw, walang gumugunita na ang matuwid ay naalis sa kasamaan na darating. Kaya pala naman pati matuwid na mamatay, pati taong mabubuti na mamatay. Kasi may possibility na yung matuwid madamay sa masasama. Kaya ang sabi ng Diyos, ang matuwid na mamatay para maalis siya sa kasamaang darating. Tinan mo, kapatid, ano? Para pala maalis siya sa kasamaang darating. Yung matuwid. Kaya pala ang tao, kahit mabuti na, namamatay pa rin. Kasi para maalis siya, may dumadating na masama, baka matalo na siya eh. Ganito kasi, tinan mo si Solomon, sa umpisa matuwid yun eh. Kaya nga binigyan ng Diyos ng karunungan yon, ng kayamanan, matuwid kasi si Solomon. Alam mo nangyari nung tumanda na siya, kapatid. Pakinggan mo. Sa unang hari, ganito nakasulat sa Kapitulo 11, versikulo 4, kapatid na Daniel. Sapagkat nangyari nang si Solomon ay matanda na, iniligaw ng kaniyang mga asawa ang kaniyang puso sa ibang mga Diyos, at ang kaniyang puso ay hindi naging sakdal sa Panginoon niyang Diyos, na gaya ng puso ni David na kaniyang ama. Yun. Maliwanag nung matanda na si Solomon, mahina na ang kanyang iniligaw na siya ng kanyang mga asawa para sumamba sa mga ibang Diyos, mga Diyos-Diyusan. Ganun ang tao kasi pag tumatanda na, kapatid, nang mihina na ang katawan, mihina na isip, kailangan muna mamatay. Bakit? Baka mailigaw ka pa eh. Kaya sabi sa Biblia, inaalis ng Diyos yung matuwid sa kasamaan na darating, kaya siya namamatay. Yun pala, preparasyon yun. Para wag ka nang maimpluwensyahan pa ng kasamaan, para pag nabuhay kang mag-uli, kasi may pagkabuhay na mag-uli eh, para hukuman ng tao, baka doon mo na lang ipagpapatuloy yung buhay na walang hanggan sa isang lugar na hindi ka na pwedeng sumama, at yun ay sa piling ng Diyos. Makakapiling mo ng Diyos at si Kristo, wala nang possibility sumama ka. Pero pag nasa lupa ka, kahit mabuti ka, may possibility kang sumama eh. Tinan mo si Adan. Di ba sumama si Adan, lumabag sa Diyos? Kahit mabait pa si Adan nung umpisa, lumabag siya sa Diyos eh. Yun ang possibility. Kaya nagtakda ang Diyos ng kamatayan. Isang dahil, para yung mabuti, mamatay na lang na mabuti. Para magbuhay siyang walang hanggan. Kasi baka kung humaba pa yung buhay niya, baka maano siya, baka ikaw pagka ikaw pulis na, hindi ka na SPO1. Baka pag ikaw general na. Para kung mahal ka ng Diyos, ang gagawin sa iyo ng Diyos, pagka ikaw major pa lang, kukunin na kita, baka mamaya sumama ka pa pag naging general ka. Ang tao kasi nakokorap. Kaya ang Diyos, pagka yung isang tao matuwid talaga, kinukuha niya rin. Pinapayagan niyang mamatay kasi para iligtas niya sa darating na corruption o sa darating na masama. Tapos, pag ikaw ay namatay na matuwid, pag nabuhay ka mag-uli, doon ka ngayon mabubuhay kasama ng Diyos na hindi ka na pwedeng gumawa ng masama dahil aprobado ka na eh. Yan ay ang karunungan na itinuturo ng Diyos. Ganito, kapatid, diyan kita ng simple example, You have to blow the candle to give it a longer life. Tama? Kaya pag pinapatay mo yung kandila, pinahahaba mo ang buhay ng kandila.